is becoming worse. Tapos, kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang tapat ito sa problema natin sa droga. Mas malaki yung kinikita ng mga scammers na to kaysa sa drugs. And the risk na maaresto sila mas maliit. Nakatago ka na sa fake identity, tapos naka-online ka pa. Tila mas malaki na ang problema ng bansa sa scamming activities kumpara sa illegal na droga. Mula sa pag-aalok ng trabaho na may malaking sweldo, pagkapanalo sa raffle hanggang sa bank verification, napasok na ng mga manluloko. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, masyadong mahina ang security feature sa pagpaparehistro ng mga SIM. Sa katunayan, sinubukan mismo ng isang IT expert na resource person ng PAOK na magpa-register gamit ang pangalan at larawan ng cartoon characters na sina Bart Simpson at Luffy ng Japanese manga series na One Piece. Matagumpay niya itong nairehistro na gamit ang mga fictitious information. Kaya payo ni Yusek Cruz, dagdagan pa ang mekanismo para makasiguro na tama ang mga impormasyon na inilalagay ng isang nagpaparehistro. Medyo strictohan nila yung pagpapa-verification and especially yung know your client system nila. Kasi if we will be parang iaasa lang natin sa mga robots or sa AI, yun ang mangyayari. Nauna nang sinabi ng Department of Information and Communication Technology na istrikto ang requirements sa pagpaparehistro ng SIM. Tandaan nyo po na nung umpisa po tayo nagkaroon ng SIM card registration, medyo stricto tayo sa requirement ng government-issued ID. At sa umpisa nun, medyo nagkaroon ng maraming reklamo dahil may isang portion ng ating population na wala pong government-issued ID. At dahil doon, medyo mababa yung take-up ng SIM card registration dahil maraming walang ID, government ID. Ipinaliwanag din ng IT expert ang gamit ng GSM modem na kaya magpadala ng mensahe sa telepono ng sabay-sabay. Ito aniya ang ginagamit ng mga illegal na pogo sa kanilang lab scam, crypto scam at online scam. Ito po yung paglalagyan ng mga SIM card. So instead of using phone, so ito na po, mas madali at mas marami yung kayang gawin kumpara sa cellphone. With this machine, it can produce or do 64 SIM cards at a time. Ayon kay Yusek Cruz, ang nasabing modem hindi daw mahirap hanapin dahil nabibili lamang ito online. Actually, mga telcos lang dapat ang may hawak niyan. Like, they're using that for text blasting, for info dissemination, but not for this kind of operations. Ang QCPD sinabing tuloy-tuloy ang ginagawang panghuhuli laban sa mga scammer. Ang ating laban sa scammer tuloy-tuloy naman yan, hindi naman yan na humihinto. At yung pagka-discovery natin dito sa mga makina na ito na ginagamit, lalong magpapatibay pa ng kampanya ng pambansang pulisya laban dyan sa mga online scammers. Bunsod nito, iminumungkahi ng PAOK sa mga mambabatas na gawing face-to-face na ang registration ng SIM upang masigurong nagsasabi ng totoo ang mga nagpaparehistro. If it takes face-to-face registration para masala natin yan, I think that's the best suggestion we can. Dapat din aniyang busisiin ang mga nakapagrehistro na upang malaman na lahat ng ito ay mga lehitimo. Paalala ng PAOK sa publiko, maging maingat at sundin ang Know Your Client rule para hindi mabiktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.